Nikola Jokic ayaw magpabuli kay SGA. Bumawi. Anong nangyari sa depensa ng Lakers? Nawawala sa laro at Warriors gumaganda ang laro ng bench. Gary Payton hindi tsamba ang tres ayon sa stats. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, new men's and women's marathon air cushion running shoes, sports shoes. Mabibili lang sa halagang $2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Ang mainit na pagtakbo ng Lakers matapos ang Luka Doncic trade ay bumangga sa pader. Matapos ang pagkatalo sa reigning champion Boston Celtics noong linggo, muling natalo ang Los Angeles Lakers 111-108. Nag-post si Doncic ng triple-double at nakashoot ng isang malayong 3-pointer sa huling segundo ng laro upang panatilihin ang pag-asa ng Lakers. Ngunit hindi ito sapat laban sa Nets na may 22 panalo lamang ngayong season para sa isang Lakers team na naglalaro nang wala si LeBron James. Inaasahang mawawala si James ng 1 hanggang 2 linggo matapos makuha ang groin strain laban sa Celtics. Sa unang bahagi ng laro, hindi mukhang apektado ang Lakers sa pagkawala ni James matapos nilang magbukas ng 31-16 lead sa unang bahagi ng ikalawang quarter. Ngunit lumaban ang Nets at nakuha ang 48-47 na kalamangan sa halftime. Hindi na muling nakontrol ng Lakers ang laro pagkatapos nito. Sa ika-4 na quarter, naging dikit ang laban ngunit naagaw ng Nets ang kontrol. Hawak ang 106-100 lead with 59.1 seconds remaining. Isang shot ni Zaire Williams may 13 segundo ang natitira ang nagselyo sa panalo ng Nets na nagbigay sa kanila ng 108-103 lead. Lakers defense sumablay sa critical na sandali. Napanatili ni Doncic ang pag-asa ng Lakers sa pamamagitan ng isang pull-up 3 mula sa 35 talampakan na nagbaba ng kalamangan ng Nets sa 108-106 with 9.1 seconds remaining. Ngunit pinayagan ng Lakers si Noah Clowney na makapuntos ng isang uncontested dunk sa sumunod na inbound play ng Brooklyn na halos nagtanggal ng anumang tsansa para sa isang milagrosong comeback ng Lakers. Nagtapos si Doncic sa laro na may 22 puntos, 12 rebound at 12 assist para sa kanyang pangalawang triple-double sa loob ng 12 laro mula nang sumali sa Lakers. Si Austin Reeves ay nagkaroon din ng produktibong laro sa kabila ng mahinang shooting na may 17 puntos, 10 assists at 8 rebounds, ngunit sumablay sa 11 sa kanyang 14 na shooting mula sa field. Pinangunahan ni Gabe Vincent ang Lakers na may 24 points for 8 of 12 shooting as a spot starter. Si rookie Dalton Knecht naman ay nag-ambag ng 19 na puntos sa kanyang ika-13 pagsisimula ng season, habang patuloy na gumugulo ang starting lineup ng Lakers dahil sa pagkawala ni na James at Rui Hachimura na lumiban sa kanyang ika-6 na sunod na laro dahil sa injury sa tuhod. Pinangunahan ni Clowney ang Nets na may 19 na puntos at 5 rebounds mula sa bench, habang sina Cam Johnson at Keon Johnson ay parehong nagtala ng tig-18 puntos. Anong masasabi niyo sa Lakers mga kaibigan na walang LeBron? Sa sumunod na laban naman, matapos ang pagkatalo sa unang laro ng kanilang back-to-back series noong Lunes ng araw, bumawi ang Denver Nuggets sa ika-4 na quarter upang makuha ang 140-127 win laban sa Oklahoma City Thunder sa Paycom Center nitong Martes. Ang panalong ito ay sumunod sa isang 24 na puntos na pagkatalo noong nakaraang laban, kung saan na-outscore ang Nuggets ng 21 puntos sa ika-4 na quarter at hinayaan si Thunder star at MVP candidate Shai Gilgeous-Alexander na umiscore ng isa na namang 40 puntos na laro. Bagamat naging mahigpit ang labanan sa unang kalahati ng laro, tuluyang lumayo ang Nuggets sa huling bahagi ng laro. Nabawi nila ang 6 na puntos na kalamangan ng Thunder sa halftime at bahagyang lumamang pagpasok ng 4th quarter. Mula roon, nagsimula ang Nuggets sa isang 24-12 run upang mas lumaki ang kanilang lead sa 14 na puntos, ang kanilang pinakamalaki sa buong laro sa panahong iyon. Matapos nito, hindi na nila binitiwan ang kontrol ng laro at natapos ang laban na may 13 puntos na panalo. Si Jokic ay muntik nang makakuha ng triple-double para sa Nuggets. Nagtapos siya na may 35 puntos, 18 rebounds at 8 assists. Nagdagdag si Jamal Murray ng 34 na puntos, habang si Michael Porter Jr. ay may 17 puntos. Napakaganda ng shooting performance ng Nuggets kung saan lumagpas sila sa 60% shooting from the field with 56% from the 3-point range.
Halos lahat ng manlalaro ng Denver na pumasok sa laro ay nakapagtala ng double figures maliban sa dalawa. Dahil sa panalong ito, umangat ang record ng Denver sa 42-23 this season. Pinangunahan ni Lu Dort ang Thunder na may 26 na puntos at 7 rebounds matapos niyang maipasok ang career high na 8 3-pointers sa laro. Ang pagkatalong ito ay nagpatigil sa kanilang 7 sunod na panalo. Nagdagdag si Gilgeous-Alexander ng 25 puntos at 7 assists, habang nagtapos si Isaiah Hartenstein na may 20 puntos. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa pagbawi ng Nuggets? Sa sumunod na balita naman, ang Warriors ay nag-aalab kamakailan, nanalo ng 11 sa kanilang huling 13 laro bago hinarap ang Trail Blazers. Pinapatunayan nito na walang isang tiyak na paraan para sa tagumpay. Ito ay nagmumula sa pagsasama-sama ng iba't ibang estratehiya. Minsan ang spotlight ay nasa mga starters, habang ngayong araw naman ang bench ang bumibida. Sa halftime ng Martes, nakapagtayo na sila ng 19 na puntos na lead, agad na nagtakda ng tono para sa laro. Isa sa mga dahilan nito, ang bench ng Golden State ay nagpakitang gilas ng husto. Pinagsamang umiskor ng 44 na puntos sina Gary Payton at Buddy Hield, kung saan sa wakas ay nakawala si Hield sa kanyang shooting slump. Sa kanyang huling 2 laro, siya ay tila lumamig na may 8 puntos lamang sa masaklap na isa sa 10 shooting sa 3. Pero nitong Martes, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at agad na nagpaputok ng shots, determinado na maalis ang kanyang slump. Si GP2 at Hield ang naging sentro ng atensyon dahil sa kanilang enerhiya at husay sa pagpuntos. Ang sipag at depensa ni Payton ay nagbigay agad ng epekto, habang si Hield ay determinado talagang makabalik sa forma. Hindi maiwasan ng mga fans na mapansin ito, kaya't bumaha ang reaksyon sa social media patungkol sa kanilang kahangahangang laro. Samantala, gumawa rin ng kasaysayan si Hield. Ang kanyang mainit na simula mula sa 3 ay tumulong sa kanya na umangat sa NBA all-time 3-pointers made list, nalampasan si Eric Gordon para sa ika-16 na pwesto. Isang fan ang nagbuod ng identidad ng Warriors ng perpekto, katibayan sa bilang. At kung may pinatunayan ang season na ito, iyon ay hindi umaasa ang Golden State sa iisang manlalaro para manalo. Kadalasan, si Stephen Curry ang nagdadala ng opensa. Pero kapag siya ay may off night o kapag pinapaligiran siya ng depensa, may ibang nag-stepping up. Kamakailan si Jimmy Butler ang gumagawa nito. Pinapakita kung bakit siya kinuha ng Warriors sa malaking trade. Pero kung hindi si Butler, naroon si GP2 na nagpapakita ng kanyang sipag o si Hield na biglang umiinit mula sa 3. May isa pang netizen na nag-joke, GP2 4th best shooter. Bagamat hindi kilala si Payton II bilang isang sharpshooter, ang kanyang mga kamakailang laro ay nagiging dahilan para hindi na ito maging katawa-tawa. Ang kanyang mga kamakailang laro ay nagiging dahilan para hindi na ito maging nakakatawa. 61.7%. Hindi ito tsamba. Unti-unti niyang pinapahusay ang kanyang outside shooting. Isang fan naman ang tila hindi makapaniwala sa ipinakitang laro ng Warriors. What is life? We in a simulation. Aniya, hindi ito ang inaasahang kwento ng gabi. Nang hindi makapagbigay ng malaking kalamangan ng starters, sina Payton at Hield ang bumaliktad sa laro, na nag-iwan sa fans na tila hindi makapaniwala. Minsan, ang basketball ay tila walang lohika, at ito ang isa sa mga larong parang binabago ng Warriors ang realidad. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa panalo ngayon ng Warriors?